kong sasabihin ngayong linggo. Diba mahirap lang kayo dati? Paano mo na-afford to? Naging contractor si Papa sa DPWH, kaya paldo kami ngayon. Ma'am, ano po ang sikreto nyo sa pagyaman? Simple lang, nag-asawa ako ng contractor sa DPWH. Kaya mag-apply ka na rin para makaahon sa kahirapan. Pagdikitin niyo yan, ha? I-tape niyo na maayos. Flood control ba yan? Wala kang pakialam. Bilisan niyo! Feeling ko mas mura dito. Talaga? 500. Ito 500k. 500? Yeah, sure na yun. Sure. Okay. Dililing. Ang dami naming natira, guys. Guess the bill. Hindi natin naubos. So, what's your guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko 350k. Oh, shit. Feeling ko din. Maliit na yun, no? Swerte talaga ako palagi. Yes. Alam mo, both tayo mali. Bakit? Ang liit na mahula natin eh. 759,000. Shit. Ito panik ako, shit. Nanginginig ako sa ito. Maria. Sorry. Kami na to. Pinirmahan yung bidding. Hindi po bidding. Bidding po, Your Honor. Bumibili po kami ng mga kumikama para po sa motel namin. Wholesale price po namin kinukuha para makumita po kami. Mali po yung COO. Paano mali? Hindi po COO. COD po yung nasa record. COD. Cash on delivery. Yes po, Your Honor. Remember this project, just one flood passes through and it will be full of holes. Just like my underwear that's full of holes. Ninanakaw nyo ang pera ng taong bayan, pero mukhang kayo lang din ang nag-iimbestiga sa mga sarili nyo at kaalyado nyo. Dito, we have a paging system. So, para tawagin yung mga anak ko kasi minsan ang hirap tumawagin. This is 3 floors up. So, pipindutin mo lang to. Tapos, i-announce na lang kung kakain na o hindi. Yan. So, bababa na yung mga yan. 20 po talaga yung total ng mga kotse namin. Pero 28 lang po yung luxury. Yung natitirang flat, hindi po sila luxury. Aba, Miss Maya, paano hindi luxury? Eh, yung hindi nyo binanggit, nagre-range from 5 million to 10 million pesos bawat isa. Yes, Your Honor. Paano magiging luxury yung 5 to 10 million? Ang mura-mura lang nila. Ang dream job ko ay isa kung saan magkakaroon ako ng mamahaling kotse, malaking bahay at makakapag-travel sa ibang bansa. May kurso ba para maging contractor? Pitol Construction. Sa inyo po ito. Ang bid nyo po ay 1 million pesos para sa tulay. Talaga? Paano po yung gagawin niyo? Kasi pinunta ko yung project eh. Nakita ko na kaya kong tapusin sa 1 million lang. 1 million pesos? Paano mo gagawin? Kasi ang gagawin ko, hindi na ako kukuha ng mga professional. Okay. Mag-asip pa yun eh. Ako na lang mag-isa ang gagawa. Kaya kong gawin yun. Kaya nyo yan ha? Ako na lang. Oh, that's very good. Good yun. So ito na po yung pagkadis ninyo, no? KitKat Construction. Okay? 5 million ang bid mo rito? Opo, Mayor. Tama po kayo dyan. Kasi po, professional contractor po ako. Kaya garantisado po na maayos at maganda talaga ang trabaho. Okay, Bandot Development Corporation and... marami ka pala mga businesses dito, no? So, ang bid mo rito is what? 26 million pesos. 26 million pesos. 26 million, Mayor? Yes, sir. Napakalaki naman, 26 million. Ba't ang laki-laki? Hindi na ako magpapaliwili pa. 26 million. 10 million, siyempre, sa akin. Kawawa naman ako. 10 million, kay Mayor. So, 20 million yun. 5 million, sa'yo, ma'am. Supervise mo siya. 1 million sa'yo, diba? O, gawin mo tulay. Binili yung Rolls Royce, tayo mo kayo ibig ko siyang payong. Yung payong po ang gusto ko. Binili ko yung payong dahil may libre siyang kotse. Ano ba yung payong? 42 million po. Magmula na maging kontraktor ako. Hindi ko pa kinita ang ganyang kalaking halaga, Mr. Aronet. At kikita ka ngayon sa napakasimpleng paraan. Hindi ka na mahihirapan pa. Hindi ka na magmumuhunan pa. Tataasan mo lang ang bidding, Sir Obos. At mapapasayo ang 20 million pesos. Sa madaling salita, binibili niyo ako. Hindi ikaw, Mr. Obos. Ang proyekto. At kung hindi ako pumayag, papayag ka, Mr. Orbos. Magandang alok namin sa iyo. Alam ba ninyo kung anong klaseng project ang pinagbibilingan natin? Alam namin, isang pampublikong ospital na nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Ospital na walang pera, mahihirap. Mahihirap nga. Pero patuloy pa rin nagbabayad ng buwis para pasweldohin ang mga tao ng gobyerno. Maging ito'y buhaya, pating, linta, o lawing mapanila. May laman yata yung sinasabi mo, Mr. Orbos. Ang ibig kong sabihin ay marami ng building dyan ang gumuho. Marami ng tulay nang dahil lamang sa kunting lahar ng sumabog ang pinatubo ay natangay. Alam mo ba kung bakit, Mr. Alincastre? Ang bakal na ginamit, imbes na maging ganito, ay naging ganito.
kaya madaling gumuho. At sa semento naman, sa isang sako, ay isang truck na buhangin na nihalo. At sino nagpapasan? Ang mga may hirap na sinasabi ninyo. Kami bang pinibibintangan mo, Mr. Orbos? Mr. Araneta, marami ng bugok sa pamahalaan. Huwag na natin dagdagan. Malansang bunganga mo, Mr. Orbos. Baka nakakalimutan mong narito ka sa pugad ko. At pwede ka namin patayin, ngayon din. Bakit hindi mo gawin? At nang pare-pareho na tayong paglamayan. Tandaan mo ito, Mr. Alicast. Ang sisiw ay nagtatakbo, tumatakbo, nagkukubli dahil takot sa kuko ng mga lawi. Pero pag ang sisiw ay nasukol, ito'y lumalaban. Makatuka man lamang. Bakit nilagyan to ng bakal? Alisin yan. Asan si Foreman? Ha? Alisin yung bakal. Sabi ko, wag lagyan. Palitan ng kawayan para mas tipid. Ibenta nyo sa junk shop yung mga bakal para may pera si Eddie at Patty. Sinong Eddie at Patty? Eddie ako. Patty ikaw. Opo, engineer. No. Parang limo, no? Parang limo type? Oo, parang limo type. Tapos yung doors niya ganito siya pag-open. So, kaya mo ito kinuha dahil? Yes, kaya ako kinuha dahil may payong. May payong nakasama. Pero hindi ko pinapagamit ha. Nagustuhan ko talaga siya kasi may payong. Siguro pinapagamit dahil mamahalin yung payong. Dahil mamahalin yung payong. Oh my. Ang ginagawa ng tao dito ay. Hoy, ano yan? Ginagawa mo. Nais ko namin yung dance, sabi ko na Foreman. Oh, no. Bakit scotch tape? Low budget po eh. Yung flight control po na amin kung ginagawa ngayon na ghost project daw po, sabi po ni Foreman, low budget daw po. Nagdala, magigisa ng bawang palingon, pag ganon, ako'y walang makita. Pre, what's up to? Hold up. Ano cellphone mo? Mahag pa. Sa'yo na cellphone. Ikaw, wala kang cellphone? Wala. Mayaman ako eh. Nagsasayang ako ng pera. Asan ang alas mo? Wait, ako. Tigisa kayo. Wait, ito sa'yo. Ang password niya na 1235. Kaya 819. Kapira mo naman. Mayaman ako. Anak ako ng kontraktor. Bukas uli. Balikan niyo ako dito. Mga alas 9. Sasayang ako ng pera eh. Sige. Yung magandang hudapin, mga ganyan. Bukas, balikan niyo ako. Salamat! Mating na po ang bagong Pilipinas. Gusto ko yung mga big SUV cars. So, yun yung naging parang collection ko. Nauna, tinututulan ako ng husband ko. Pero nung along the way, sabi niya, ay maganda palang nakikita ng ibang mga clients natin yung mga kotse. At least they know na may capacity pala tayo na mag-execute ng mga projects natin. So parang ano na rin, branding? Yes. Parang promotion. Parang promotion na rin. Masabi ko nga yan sa asawa ko. Baka bigyan din ako ng maraming kotse para sa branding ko. Pero totoo yan ha. Simbolo kasi siya ng ano ng success. Ng success. Gabi na, OT ka na naman. Ganun talaga, para mas malaki tax at may pambili sila ng kotse. Nakakahiya naman,
Bro, anong gamit mo? Flood control budget. DIY edition. Yan na ba yun? Oo. Minimalist flood control. Maximum budget control. Blueprints yan? Oo, kaso blueprint ng kotse. Bakit po ito ninyo binili ang mahal na sasakyang ito? Binili ko to dahil sa payong na to. Trip ko kasi yung brand. Flood Control Project is the best. Sa tingin nyo, saan galing ang lahat nito, ng blessing na to? Yun nga, sabi nga di ba sabi nga ng husband ko, hindi mo ikahihirap kung tutulong ka sa ibang tao. Parang feeling namin yung tinutulong namin, yun yung nagiging blessing na pabalik sa amin. Feeling nga namin mag-asawa, parang ginawa kaming instrument ni Lord. Na kasi sobrang, pati kami na-overwhelm sa nangyayari sa buhay namin. Kasi never in your wildest dreams, makakaisip ko na magkakaroon kami ng ganito. Oo, parang nananaginip lang kami. Pero yung pagtulong namin sa tao, parang yun yung, kung bakit kami nababalikan pa ng more. Parang yun yung feeling namin, good karma, parang ganun. Actually, parang sa akin, nararamdaman ko, baka sabi ko, mukhang may pagtawag pa si Lord sa amin. Baka mamaya itong mga bagay na ito ay pinahiram lang ni Lord sa amin para sa isang bagay na magamit namin, para isang next na uri ng pagtulong. Baka mamaya ito ang ginawa niyang paraan upang makatulong kami sa iba pang mga tao na talagang walang-wala dahil inisip ni Lord na kayo lang pwedeng makadama sa talagang tunay na kanilang damdamin at pagdadaanan dahil pagdaanan nyo na ito. So kayo ang unang makakaramdam sa kanilang pangangailangan, lalunong una, kayo rin ang nakaramdam before nito. Yung pain nila, yung kanilang pagdurusa, pinagdaanan namin. So siguro baka ginamit ni Lord yun, kayo ang gagamitin ko. Kumpadre, nahuli tayo sa flood control project. Ano kaya ang susunod nating proyekto? Kumpadre, subukan natin ang farm to cockpit road. Yung construction ng flood control. Hindi po flood control. Birth control po. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Kanyang bading kakainis mukhay nanggagalit, tsaka kanyang bading kakahiya, ulong naging muso. Yun. Grabe! Flood control project daw, pero swimming pool na naman! Yay! Mas masarap mag-swimming dito kaysa sa freezer. Nang may love ako sa'yo, kala ko'y pag-ibig mo ay tunay, pero Bakit? Ano ba yung business nyo? Your Honor, we are the owner of Kaya Mababa Motel. Nagpa-construct po kami ng mga motel para may matuluyan yung mga mag-partners pag bumabaha. Oh, mo na akong project atong flood control. Oh, Foreman. Engineer, klaro mo kayong liki. Basig madala pa ni patawag na to sa silado. Ito na basig madala pa ni. Klaro ni liki. Orasyon, debosyon alang sa mga kontraktor. Igampo nato ang mga kontraktor o engineer nga unta ilaha ang mga balay ang panglunupan tubag. Engineer, asaraman ang budget sa flood control. Hoy mga kontraktor o engineer, butangay intawon og kabilya og sapungi ang semento sa flood control tubag. Engineer, asaraman ang budget sa flood control. Andito tayo. Uy Mars, andyan ka pala. Bakit? Baka pwedeng makautang naman sa'yo. Wala nga akong pera eh. Sus, ikaw pa ba mawawalan? Ano akala mo sa akin, anak ng kontraktor? I am proud to announce to you the first artificial intelligence road that will be completed in less than 1 year. The government is setting aside 10 billion for the completion of this project. Thank you. Thank you. Ha? Hey! All right, now here we go.